Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang pagtugon sa pangangailangan sa kapanahonang ito, sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 virus, malamang wala sa atin ang pagkakataong lumapit sa bahay dalanginan o sa simbahan upang gawin ang ating nakaugaliang sama-samang pananalangin at pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ang homilya ay isang pagsisikap ng inyong lingkod na si Father Charlie o Father Rito Hondis ng EDSA Shrine upang kahit papaano ay maihatid sa inyo ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at may sagawa ang Act of Spiritual Communion bilang pagtupad sa ating kinakailangang gawin para sa Diyos sa mga araw ng linggo. Mga kapatid, narito ang homilya. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito na po tayo sa ikalabing-siyam na linggo ng karaniwang panahon. At ito'y isa na namang pagkakataon para sa ating lahat upang tayo ay maging malapit sa Diyos at maunawaan natin ang Kanyang itinuturo, lalong-lalo na tungkol sa kaharian at paghahari ng Diyos. At ganoon din po kung paano at ano ang ating pananaw dito at paano natin ito mapahalagahan. Sa mga kapatid, sa mga nakalipas na linggo, nabanggit po natin ang bangka at lambat. At alam po natin, ito'y mga simbolo ng simbahan at ng bayan ng Diyos. At ngayon naman, sa atin pong ebanghelyo, ay binabanggit dito ang dagat o ang tubig. At ito'y isang paraan upang maintindihan natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Mga kapatid, ang tubig ay palaging ginagamit ng banal na kasulatan at ito po ay nangangahulugan, may dalawang uri ng kahulugan. Maring ito ay nangangahulugan ng bagong buhay, katulad po ng pagbinyag ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. At maari ding ito ang tubig ay nagbibigay buhay, katulad po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Ako ang tubig ng buhay." Pero kadalasan, katulad na lamang ng paggamit ng tubig sa ating kwento ngayon, nitong ebanghelyo, sa araw na ito, ito'y nangangahulugan ng kaguluhan at kamatayan. Matandaan po natin, sa aklat ng Henesis, ang Espiritu ng Diyos ay lumulukob sa magulong tubig at dahil doon, ito'y nagkakaroon ng bagong sangkalupaan at ng dagat at katubigan. Ganon din po, narinig po natin ang kwento na sa panahon ni Noah, dahil sa matinding kasamaan ng sangkatauhan, pumayag ang Panginoon na sa pamamagitan ng malaking baha o maraming tubig, nilinis niya ang sambayanan ng Diyos at walang ibang nakaligtas kundi ang pamilya ni Noah. Sa mga kapatid, ang tubig, sa sinabi ko po, ito'y nangangahulugan ng kaguluhan, ng pagkakatakot at ng kamatayan. So ito ay ibinibigay sa atin dahil ito ang kalimitang matatagpuan natin sa buhay na ito, samantalang tayo'y naglalayag sa atin pong pamumuhay. At dito po, dahil sa paglalaro ng totoong Diyos at hindi totoong Diyos sa buhay natin, kaya tayo'y nagugulumbihanan at maaring marami tayong kinatatakutan. Okay, tingnan natin ang Ebanghelyo. Sa paglawig o sa paglakbay ng mga apostol sa dagat patungong kabilang dako,
Sila'y nahirapan dahil sa alon ng tubig. At nakita nilang may naglalakad sa ibabaw ng tubig at akala nila'y multo at takot silang lahat. Pero ito ang nakakagulat dahil po sinabi ng Panginoong Hesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." At kung mababantayan po natin, ang salitang ginamit niya ay ego eimi, na nangangahulugan, I am. At ito po'y nagpaalala sa atin nung kausap ni Moises ang Diyos sa pamamagitan ng punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog sa bundok ng Horeb. Ang sinabi ng Panginoon, ego eimi, dahil nagtanong si Moises kung sino ang kanyang pangalan at ang kanyang sagot, ako si ako o I am who am. So my dear friends, dito po maalala natin ang maraming sinasabi ni Juan Evangelista, ang maraming pagkakataon na ginamit ito na salita ng ating Panginoong Hesus, I am the Good Shepherd, I am the bread of life, I am the vine and you are the branches, etc., etc. Meaning, ang Diyos ay maaring sumasakay sa lahat ng kabuktutan sa buhay, sa lahat ng kinatakutan natin, sa lahat ng ating kaguluhan, ay maaring maglalakad siya sa ibabaw nito na nangangahulugan that He is in control of everything in spite of all the chaos and troubles in our life. So mga kapatid, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nariyan sa kaguluhan at siya'y kasama sa ating mga kinatatakutan dahil nais niyang ayusin ang ating pamumuhay. Kaya po, ito ang ating mapansin. Nung sinabi ni Pedro, kasi napansin ni Pedro na ito ang Panginoong Hesus, ibig sabihin kinikilala niya ang pagka-Diyos na Hesus. Kaya po sinabi niya, kung ikaw yan, ako rin palakarin mo sa ibabaw ng tubig. At ito ang napakagandang tugon ng ating Panginoon. Ang sabi niya, halik kayo. Ibig sabihin, come and walk over the water, which indicates that Jesus is always having that open invitation for all of us to participate in His divine life. Yun din ang kanyang panawagan kay Pedro. At kung napapansin po natin, si Pedro ay nagsimula ng maglalakad sa ibabaw ng tubig, which could mean that if we fully participate in the life or the divine life of Jesus, we can do the same thing that Jesus had done. We can do wonders in this world, and that our life will turn into something positive because it is the life of Jesus that is in us. Kaya lang po, nagkaroon ng problema. Nung napansin ni Pedro ang lakas ng hangin, ang alon ng dagat, nagsimula siyang lumubog. Okay? Sa mga kapatid, ito din ang nangyayari sa buhay natin. Palibhasa, marami tayong pinagkakaguluhan sa buhay na ito. Marami tayong pinahahalagahan. Marami tayong binibigyan ng pansin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Maaring ang ating pagkatao ay nakatali sa mga bagay na ito at hindi na natin nakikita ang Panginoong Hesus. Which actually what happened to Peter when he started walking over the water. Dahil nga po sa kanyang concerns, naging conscious siya sa kanyang sariling kinatatakutan sa mga bagay-bagay na nagpapalayo at
nagpapatigil sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Kristo. At ito ang magandang nangyari. Nung sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako, agad-agad siyang sinagip ng ating Panginoong Sus, which could mean that in any trial, difficulties, and troubles that we may have in this life, si Kristo ay nariyan at handa tayong tulungan at handa tayong sagipin upang tayo'y manatili sa kanyang buhay na may kabanalan, buhay na may kapayapaan, at buhay na matiwasay. Sa mga kapatid, kung titingnan natin ang kwentong ito batay sa narinig natin sa unang pagbasa, ito ay siyang malalim nating palaisipan at maaring ito ay mapagkunan natin ng kalakasan. Si Elias, sa unang pagbasa, takot, hinahabol siya ni Haring Akas at ng kanyang asawa na si Jezebel. Dahil nga po, nagtugi sila o nagtatalo-talo sila at natalo ang mga pari ni Haring Akas at ni Jezebel dahil sila'y sumasamba sa paganong mga Diyos-Diyusan. Kaya po, galit na galit si Haring Akas at si Jezebel at hinahanap ng mga sundalo si Elias upang ipapatay. Kaya po, matagpuan natin na si Elias ay nagtago doon sa isang yungib na malapit po sa bundok ng Horeb. At sinabi sa kanya na dadaan ang Panginoon. Kaya po, binabantayan niya ang mensahe ng Diyos. Dumating ang kidlat, dumating ang kulog, dumating ang malakas na hangin, dumating ang apoy. Pero wala doon ang Panginoon. At napansin niya sa isang maliit na tinig, natagpuan niya ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, kadalasan ito din ang nangyari sa buhay natin. We are always impressed with things in this world, especially if we watch spectacular or impressive things, and we listen to what is loud and noisy and aggressive, but the voice of the Lord is not there. Always, the voice of God is found in what is simple, the significant silence of our heart. Sa mga kapatid, sa maraming pagkakataon, tayo'y naguguluhan at tayo'y nagugulumihanan. Kaya tayo'y maraming kinatatakutan. Nahirapan tayong maglakbay sa dagat ng tubig ng kaguluhan. Pero wag nating kalimutan at ito'y dapat nating matandaan na si Kristo ay palaging nariyan at tayo po'y kanyang inanyayahan na makasama sa kanyang buhay na may kabanalan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mga kapatid, samantalahin ko na sa pagsabi sa inyo, siguro po napapansin ninyo na hindi masyadong malinaw. I am not satisfied with the recorded voices that we have for the homilia. It is because that we need a new equipment, a modern one, and a good one. Kaya lang po, si Father cannot afford to do this. Kaya po ako'y naghihingi ng inyong tulong at kung sino man sa inyo na interesado na maipagpatuloy natin ang ministry na ito, ang paglilingkod na ito, tulungan niyo ako at siguro nakita niyo ang email address na sa baba ng ang homilia. Sulatan niyo ako at sabihin niyong handa kayong tumulong sa akin at sasabihin ko sa inyo through the email also how are we going to do the transaction. Maraming salamat.